Magandang araw sa lahat. Ako si Jovelyn Elvis Pabilader. At sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Google Workspace. Isang koleksyon ng mga makabagong gamit mula sa Google na makatutulong sa ating pag-aaral, pagtuturo, at pagtatrabaho saan man tayo naroon. Ano ang Google Workspace? Ang Google Workspace ay binubuo ng mga pangunahing aplikasyon gaya ng Gmail para sa pagpapadala ng email, Google Drive para sa pag-iimbak at pagpabahagi ng files, Google Docs, Sheets, at Slides para sa paggawa ng mga dokumento, spreadsheets, at presentasyon, Google Meet para sa online na pagpupulong, at Google Calendar para sa pag-aayos ng mga schedule. Lahat ng ito ay naka-cloud. Ibig sabihin, maaari mong ma-access ang iyong mga file kahit nasa ibang lugar ka, basta't may internet. Simulan natin sa Google Drive, ang pangunahing lugar kung saan mo maiimbak ang iyong mga files. Una, buksan ang drive.google.com at mag-sign in gamit ang iyong Gmail account. Pangalawa, sa kaliwang bahagi, i-click ang bagong file o new. At pangatlo, dito mo pwedeng piliin kung anong uri ng file ang gusto mong gawin. Google Docs, Sheets, Slides, o mag-upload mula sa iyong computer. Sa Google Drive, maaari mong i-organisa ang iyong mga files sa pamamagitan ng paggawa ng folders. Maaari mo ring i-share ang mga files sa iyong mga kaklase o kasamahan. I-click lang ang share at i-type ang kanilang email address. Maaari mo ring piliin kung sila ay maaaring mag-view, mag-comment, o mag-edit. Dumako naman tayo sa pagtatalakay sa paggamit ng Google Docs, Sheets, at Slides. Una, ang Google Docs ay ginagamit para sa mga sulatin, gaya ng essays, lesson plans, at reports. Pangalawa naman ay Google Sheets. Ito ay para naman sa mga datos at kalkulasyon, gaya ng class records at budget. Pangatlo, Google Slides. Ito ay gamit para gumawa ng presentasyon na may mga larawan, teksto, at animation. Lahat ng mga ito ay may real-time collaboration. Ibig sabihin, pwede kayong sabay-sabay mag-edit ng isang file kahit nasa magkakaibang lugar kayo. At higit sa lahat, auto-save ito. Hindi mo na kailangang mag-click sa save dahil automatikong naiimbak ang lahat ng iyong ginagawa. Dumako naman tayo sa Google Meet at Calendar. Para sa online meetings o klase, gamitin ang Google Meet. Sundin lamang ang mga hakbang na ito. Una, pumunta sa meet.google.com. Pangalawa naman, piliin ang new meeting upang magsimula. At pangatlo, maaari mong kopyahin ang link ng meeting at ipadala ito sa iyong mga participants. Sa Google Calendar naman, madali kang makakagawa ng schedule ng meetings. Maaari mong iset ang event, title, petsa at oras. Magdagdag ng Google Meet link at mag-imbita ng participants gamit ang kanilang email. Makakatulong ito para organisado ang iyong araw at hindi mo malilimutan ang mahalagang appointments. Sunod ang Gmail. Ito ang pangunahing email service ng Google. Gamit ito, makakapagpadala at makakatanggap ka ng email, makakagawa ng folders o labels para sa ayos na inbox, at pwede ring mag-schedule ng email kung kailan ito dapat may padala. Gamitin ang search bar sa itaas para mabilis mahanap ang lumang email. Pwede ring i-integrate ang calendar at task sa gilid para mas organisado. Sa kabuuan, ang Google Workspace ay isang napakahalagang kasangkapan sa makabagong panahon. Mula sa paglikha ng dokumento, pagbabahagi ng files, hanggang sa pagdaraos ng virtual meetings. Lahat ay posible sa iisang platform. Hinihikayat ko kayong subukan ito at tuklasin pa ang iba pang kakayahan ng Google Workspace. Maraming salamat sa inyong panonood.